Pananalita ng kapatid na Edwin Sabala ang pinakalayunin ng malakihang pagkilos na ating sama-samang isinasagawa sa araw na ito. Nais nating katawanin ang nagkakaisang damdamin ng milyon-milyong Pilipino at isatinig ang kanilang pinag-isang mithiin para sa isang mapayapa at nagkakaisang Pilipinas. Kaugnay nito, binanggit din ko ang ating kagustuhan na ipaalam sa mga opisyales ng ating pamahalaan ang ninanais at pinapangarap na maayos at epektibong paglilingkod at paglutas sa lumalalang kahirapan na pinalubhapan ng katiwalian at korupsyon, kalamidad, kriminalidad, pangayang pangpolitika at iba pa. Kinikilala po nating lahat na nagkakatipon ngayon na sa pagkakaisa, kapayapaan at pagkakasundo lamang natin makakamit ang hinahangad na pagundad at pagsulong ng ating bansa. Sa bahagi po naman ng kapatid na Romel Topacio, tinindigan ang pagtitipong ito ng Iglesia ni Cristo ay konkretong kahayagan ng suporta sa naunang pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sasang-ayon sa isinusulong na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kinakagan din po ng ang kabutihan sa buhay ng kahit isang Pilipino. Hindi lamang ito pag-aksaya sa oras ng pamahalaan, kundi makakahadlang din sa pagre-resolba sa marami at pangunahing problema ng bansa. Mataas na presyo ng bilihin, mababang kalidad ng edukasyon, infrastruktura, serbisyong pang-medikal, kriminalidad, seguridad at iba pa. Higit sa lahat, ang pagsusulong ng impeachment ay mauwi lamang sa pagtatalo-talo at pagkakampi-kampi, hindi lamang ng mga mamamayan, kundi pati na rin ng mga opisyalis ng gobyerno. Iba! Yan ay nakabatay sa unang Korinto sa 10:24. Kaya para sa kapakanan ng kapwa-tao at mga mamamayan, dapat isang tabi ang mga pansariling kapakanan at mga personal na ambisyon. Maaga pa naman. Kaya napakaluwag pa po. Alita naman lalagpas nila. Apa man kita start ng Dapat ikita tayo dyan. Panahon kinabukasan ng bansa. Panahon na para harapin mga problema ng bansa at magkaisa lahat mga inihalatang madawag na utusin ng oras sa hindi mahalaga ang bigyan ng panahon kinabukasan ng bansa. Ang bayan ngayon natin at dapat magkaisa ayusin ang mga problema ng ating bansa. Ang galing ay alisin at dapat magkasundo kung mayama ang ating bansa. Aasenso na tayo. Ang bayan ay unahin at dapat magkaisa. Itigil ang pag-aaway at ang pagkakagulo. Ang galit ay alisin at dapat magkasundo kung mayama ang ating bansa. Aasenso na tayo. Ang bigyan ng panahon kinabukasan ng bansa. Ang bayan ay unahin at dapat magkaisa. Kababayan, sa ganap na ikawalo ng umaga ay magsasagawa ng flag ceremony. Hehe, pagkain namin. Tayo na ay tatayo ng pilit, umarap sa watawat ng Pilipinas sa
naman namin mga karon. Ang daming pagkain sa amin po tinambak. Diba? Yan, damakdo lang. Ito na yan. Dito. Matindi talaga mga karon. Kahit saan magpunta, napakaraming tao. Maraming nakipagkaisa sa peace rally. Ito sa mga iskinita na ng Calao Avenue. Ginulugod ko yung mga sulok-sulok mga karon para makita natin hanggang saan talaga. Yan. Kanya-kanyang diskarte na. Ito sa Calao. Punong-puno din. Kaya tamang walang pasok talaga sa Manila. Ito bandang Moraita na. Ang dami pa rin sasakyan nakapila. Mga naghatid sa nagdalo ng rally. Yan sa may Santo Tomas na. Napakadami talaga. Ikaw nagdala dito? Ito? Kaya yan. Ito ay Espanya Avenue. Hanggang Lacson lang mga karon yung mga sasakyan. May tumawid man konti na lang. Ayan, Lacson Avenue na yan. May mga sasakyan pa rin. Katapos ng aktibidad, ayan, para walang nangyari. Malinis na malinis. Mamaya sabihin na nila iniwan ng basura. Malinis na malinis yan mga karon. Thanks for watching.